Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsyel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagkaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta.
Magsitayo po ang lahat. Halinaharid nga mga bansa, mga alagad iyong iadya. Manunubos patawarin mo, kaming nagkasala sa'yo. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating o Israel. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. Mga kapatid, sino po ang naka-7 araw na pumalakpak ng malakas? Wow.
Pati yung bata tuwang-tuwa, nakapito yung bata, wala siyang kamuwang-muwang, dinalang siya ng kanyang nanay. Sino ang may absent? Taas ang kamay. Huwag ko kayo mahiya, taas ang kamay. Wow! Talagang hindi nahiya. Huwag ko kayo mag-alala. See you next year. Mabubuo nyo rin ho yan. Alam nyo ba, 3 araw na lang. Pasko na. 3 araw na lang. Maitanong ko nga ho, kahit hindi pa Pasko, sino na ang nakatanggap ng mga Christmas gift? Taas ang kamay. Yung mga nakatanggap, wow. Eto, tingnan natin. Sino na nakatanggap ng Christmas bonus? Taas ang kamay. Ang magsinungaling, uulanin mag-isa. Alam nyo mga kapatid, lahat naman tayo dito, umaasa at naniniwala na kumpleto man o hindi, Father, naniniwala kami, bago magpasko at matapos ang taon na ito, tatanggap kami ng aginaldo. Lahat ng naniniwala, pumalakpak ng malakas. At ngayon pa lang, sabihin natin na malakas, thank you, Lord. Huwag natin kalilimutan, ang simbang gabi, ang Pasko, hindi lang ito panahon ng paghingi. Diyang ka magaling. Hindi lang ito panahon ng paghihintay. Ang simbang gabi at Pasko, makinig po tayo, ay panahon din ng pasasalamat. Gratitude will always be the best attitude. Ngayong Pasko, show the best version ng iyong sarili. Ngayong Pasko, give the best version of yourself. Hindi dahil the best ka, ikaw nakakuha ng pinakamarami. The best ka, natanggap mo yung pinakamalaki. Hindi. What is the best version of yourself? Ikaw, na sa kabila ng maraming pagkukulang, maraming kulang sa'yo, marunong ka pa rin magpasalamat. That is the best. Ang isang taong sa kabila ng kakulangan sa kanyang buhay, ang isang taong kahit hindi naaalala, marunong pa rin magpasalamat. Tingnan ho ninyo si Ana. Sa unang pagbasa natin, napakaganda. Napakaganda ng mga sinabi ni Ana tungkol sa Panginoon na nakinig, na sumagot sa kanyang taimtim na panalangin. Binigyan siya ng Diyos ng anak na mamahalin, na aalagaan. Si Ana, hindi nakalimot, alalahanin, pasalamatan ang Diyos pagkatapos niyang makuha ang kanyang hiling. Sino bang hindi matutuwa kapag naalala ka ng mga taong natulungan mo? Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag naalala ka pa rin ng mga taong nagawan mo ng maganda at mabuti? Kailan ka huling natuwa dahil naalala ka nila? Minsan, alam nyo, sapat nang malaman ng mga taong tumulong sa atin na kahit wala tayo, naalala natin sila. Kinikilala natin sila. Alam nyo mga kapatid, sana hindi kayo matulad dun sa aking nabasa. Natawa ako dun sa nabasa ko, pero may katotohanan. Sabi nung aking nabasa, pinahiram kita dahil nakiusap ka. Ngayon, hirap na kong makausap ka. Sana hindi ka ganyan. Hindi pa naman ho tapos ang taon na ito. May ilang araw pa tayo bago matapos ang 2023. Pwede mo pang balikan, pasalamatan
ang mga taong naging bahagi ng maganda, ng mabubuting bagay na nangyari at dumating sa buhay mo. Alam nyo, yung ating ebanghelyo ngayon, kadugtong po ito ng gospel kahapon. Sana maging katulad tayo ni Maria. Ano yung ebanghelyo kahapon? Dinalaw ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth. At ano ang sabi ni Elizabeth sa kanyang pinsang si Maria? Wala pang nasasabi si Maria. Sumigaw na kagad si Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. Anong sagot ni Maria? Hindi niya sinabing, yeah, you know, right? Hindi niya sinabing, I know. Hindi niya sinabing, buti alam mo. Ano ang sabi ni Maria? Hindi ito dahil sa akin. To God be the glory. Hindi sa akin ang papuri. Ang bati ni Maria kay Elizabeth ngayon, sana tayo rin maalala natin na lahat ng magaganda, lahat ng mabubuting nangyayari sa buhay natin, biyaya ng Diyos. Ang lahat ay biyaya. Para sa lahat ng mga magandang nangyayari, mabuting nagawa mo at ginawa ng ibang tao sa iyo, Lord, ikaw ito. At para sa iyo ito. Bilang ganti, sikapin nating gumawa ng mabuti. The best way to be grateful is to be generous. Kaya nga, anong ginawa ni Maria sa Ebanghelyo? Hindi siya kagad umuwi ng bahay. Nung natanggap ni Maria ang magandang balita na magiging nanay siya ng Diyos, hindi siya nagpa-importante. Pumunta siya kay Elizabeth dahil naibalita, yung anghel medyo may pagka-chismoso rin pala. Ibinalita nung anghel, yung pinsan mong matanda na, nagdadalang tao ngayon. Hindi sinabi ni Maria, aba, mas importante ang nasa tiyan ko. Hindi nagyabang si Maria. And the best way para magpasalamat sa Diyos ay paglingkuran niya ang kanyang pinsan. Ay tulungan niya ang kanyang pinsan. God is not asking you to pay it back. Just pay it forward. Pag guminhawa ka na, pag binigay na ng Diyos sa iyo, pag nakuha mo na, isa lang ang pakiusap ni Lord. Gawin mo rin sa iba. Ipasa mo rin sa iba. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng mga biglang dumarating, dito po kahapon, kaya ganito ang aking boses na Christmas party na po yung mga pinapakain natin pag Huwebes. Halos kulang-kulang 500 sila. Kasama ang ilang vendors, 700 halos lahat sila. Kapag po may mga pumupunta sa opisina ng social service at saka ng relief office, isa lang ang dahilan nila kung bakit nagbibigay sila, kung bakit tumutulong sila. Ang sagot nila, Father, nagpapasalamat lang po. Dahil sa Nazareno, nakapag-abroad kami. Dahil sa Nazareno, nagkatrabaho ako. Dahil sa Nazareno, naging maayos ang negosyo namin. Dahil sa Nazareno, kumikita na kami ulit. Nagpapasalamat lang. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, 3 araw pa bago magpasko. Kasama at katulad ni Maria, simulan ulit nating tignan, mas bilangin ang blessings kesa ang mga kulang sa buhay natin. And when you count your blessings, always count yourself in. Maniwala ka, maraming taong nagpapasalamat
at nakakaalala pa rin sa iyo. Do not just pay it forward, or do not just pay it back, but pay it forward. Magpasalamat tayo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumulog po tayo ngayon sa ating Diyos Ama. Siyang humubog sa atin mula sa alabok upang tayo'y Kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Kanyang anak. Ang ating pong itutugon, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak, sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalimas sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Ama naming mapagbigay, halina't iligtas ang iyong bayan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang makakalimot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement, available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Meron tayong maaari magtungo tayo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli ang ating simbahan po ng Quiapo ay araw-araw nagpapasalamat sa Diyos, hindi lang sa inyong pagpunta, kundi sa inyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain, higit sa lahat, para sa mga programang nakatutulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Alam namin, meron kayong sari-sariling pangangailangan din. Pero maraming salamat dahil hindi kayo nakakalimot na meron at meron pa rin tayong pwedeng ipagpasalamat, pwedeng ibahagi. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.